Good morning, tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 17 November 2023. Nandito na tayo sa Aklat ng Ikalawang Hari, chapter 24. Ikalawang Hari, chapter 24, verse 1. Sa panahon ng paghahari ni Jehoiakim, ang Juda ay sinakop ni Haring Nebukadnezar ng Babylonia. 3 taon siyang nagpasakop sa Babylonia at pagkatapos ay naghimagsik laban kay Nebukadnezar. Verse 2, at tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ng kanyang mga propeta, ipinalusob niya ang mga taga-Juda sa mga taga-Babylonia, sa mga taga-Assyria, sa mga Moabita at mga Ammonita. Verse 3, yung Assyria ba guys, tsaka Syria, magkaiba ba yun? Kasi dito Syria na lang oh. Pero yung sa mga nauna nating binasa, Assyria siya. Okay, ulitin ko yung verse 2. At tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ng kanyang mga propeta, ipinalusob niya ang mga taga-Juda sa mga taga-Babylonia, sa mga taga-Syria, sa mga Moabita at mga Ammonita. Verse 3, niloob ni Yahweh na mapalaya sa mga taga-Juda dahil sa kasamaang ginawa ni Manases. Verse 4, at sa pagpatay nito sa napakaraming taong walang kasalanan, halos bumaha ng dugo sa buong Jerusalem at dahil dito ay hindi siya mapatawad ni Yahweh. Verse 5, ang lahat ng ginawa ni Jehoiakim ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Juda. Verse 6, nang siya ay mamatay, ang anak niyang si Jehoiakim ang humalili sa kanya bilang hari. Verse 7, hindi na muling lumabas ng kanyang bansa ang hari ng Ehipto noon sapagkat lahat ng sakop niya ay sinakop na ng hari ng Babylonia, mula sa batis ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates. Ang paghahari ni Jehoiakim sa Juda. Ikalawang Hari, chapter 24, verse 8, si Jehoiakim ay 18 taong gulang nang maghari sa Jerusalem at ito'y tumagal ng 3 buwan. Wah, bakit 3 buwan lang? Napaka-iksi guys. Okay, ulitin ko yung verse 8. Si Jehoiakim ay 18 taong gulang nang maghari sa Jerusalem at ito'y tumagal ng 3 buwan. Ang kanyang ina ay si Nehushta na anak ni Elnatan na taga Jerusalem. Verse 9, tulad ng kanyang ama, ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Verse 10, ng panahong iyan ang Jerusalem ay kinubkob na mga kawal ni Haring Nebukadnezar ng Babylonia. Verse 11, habang ang mga kawal ng Babylonia ay nakapaligid sa lungsod, dumating si Haring Nebukadnezar. Verse 12, at sumunod sa kanya si Haring Jehoiakim, pati ang ina nito, mga katulong, mga pinuno at lahat ng tauhan sa palasyo. Binihag sila ni Nebukadnezar noong 8 taon ng paghahari nito. Ikalawang Hari, chapter 24, verse 13. Sinamsampa niyang lahat ang kayamanan sa palasyo at sa templo, at tulad ng babala ni Yahweh, sinira ni Nebukadnezar ang mga kagamitang ginto na ipinagawa ni Solomon para sa templo. Verse 14, dinala niyang bihag ang lahat ng taga Jerusalem, ang mga pinuno, mga kawal, mga dalubhasa at mga pinuno, mga dalubhasa at mga panday. Okay, yung verse 14 ulitin ko ha. Sundan nyo kasi ako ng basa guys para alam nyo rin. Kasi na-advance ko ng basa oh. Okay, Ikalawang Hari, chapter 24, verse 14. Dinala niyang bihag ang lahat ng taga Jerusalem, ang mga pinuno, mga kawal, mga dalubhasa at mga panday. Lahat-lahat ay umabot sa 10,000, wala silang itinira liban sa mga dukha. Verse 15, tinangay nga ni Nebukadnezar sa Babylonia si Jehoiakim, ang ina nito, mga asawa, mga pinuno, at lahat ng pangunahing mamamayan sa Jerusalem. So, ibig sabihin guys, yung dumami dyan sa Jerusalem, puro angka ng mga mahihirap. Kasi yung dukha iniwan eh. Pangunahing mamamayan sa Jerusalem. Verse 16, dinala rin niya
Sa Babylonia ang may 7,000 kawal at ang 1,000 mahuhusay na manggagawa at panday na pawang malalakas ang katawan at ang maging kawal. Verse 17, si Matanias na Tiyuhin ni Jehoiakim ang ipinalit ni Nebuchadnezzar dito bilang hari ng Juda at pinalitan niya ng Sedekiyas ang pangalan nito. Yung isa, yung ng Ehipsyo ang nagpalit na pangalan. Ito naman, si Nebuchadnezzar naman. Ba't ang hilig nilang palitan pangalan? Okay. Pinalitan ni Nebuchadnezzar dito bilang hari ng Juda at pinalitan niya ng Sedekiyas ang pangalan. So, sa halip na Jehoiakim, sa halip na Matanias, ginawa niyang Sedekiyas. Ang paghahari ni Sedekiyas sa Juda. Ikalawang Hari, chapter 24, verse 18, si Sedekiyas ay 21 taong gulang nang maging hari ng Juda at naghari siya sa Jerusalem sa loob ng 11 taon. Ang ina niya si Hamutal, na anak ni Jeremias, na taga-Libna. Verse 19, tulad ng masamang halimbawa ni Jehoiakim, ginawa rin ni Sedekiyas ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Verse 20, umabot na sa sukdulan ang galit ni Yahweh sa Jerusalem at Juda, kaya ang mga ito'y ipinabihag niya sa mga kaaway. Bukas na itong guys. Mahaba isang... tapusin ko na kasi para bukas kronika na tayo. So, ikalawang Hari, chapter 25, ang pagbagsak ng Jerusalem. Ikalawang Hari, chapter 25, verse 1, si Sedekiyas ay naghimagsiklaban sa hari ng Babylonia ng 10 araw ng 10 buwan ng 9 na taon ng paghahari ni Sedekiyas. Itinapon ni Nebuchadnezzar ang kanyang buong hukbo, kinugkob nila ang Jerusalem at nagkampo sa labas ng lungsod. Verse 2, ito'y tumagal ng hanggang sa 11 taon ng paghahari ni Sedekiyas. Verse 3, ng 10 na araw ng ika-9 na araw ng ika-4 na buwan ng taon ding iyon, lubhang tumindi ang tagutom sa loob ng lungsod. Wala nang makain ang mga tao. Verse 4, noon ay binutas ang isang bahagi ng pader ng lungsod nang makita ito ni Haring Sedekiyas. Kinagabihan tumakas siya patungong Araba kasama ang kanyang mga kawal. Doon sila dumaan sa pintuan sa pamagitan ng 2 pader, malapit sa hardin ng palasyo, ngunit ang lungsod ay napapalibutan ng mga taga-Babylonia. Verse 5, hinabol sila ng mga ito at inabutan sa kapatagan ng Jericho at nagkanya-kanyang takas ang kanyang mangkawal. Verse 6, nabihag si Sedekiyas at iniharap sa hari ng Babylonia na noon ay nasa lungsod ng Ribla at doon siya hinatulan. Verse 7, pinatay nila sa harapan ni Sedekiyas ang mga anak nito. Dinukit ang mga mata ni Sedekiyas at dinala siya sa Babylonia, nagapos ng tanikala. Tingnan mo guys, pag kaaway talaga, pag mahigpit magkaaway, grabe talagang torture ginagawa. Ang pagwasok sa templo. Ikalawang Hari, kaya yung digmaan, hindi yan basta-basta. Pagka halimbawa, mahuli talaga yung pinuno, talagang torture ang inaabot. Ang pagwasak sa templo. Verse 8, ng 7 araw ng 5 buwan ng 11 na taon na paghahari ni Nebuchadnezzar, pinasok ni Nebuzaradan na pinuno ng mga tanod ni Nebuchadnezzar ang Jerusalem. Verse 9, sinunog niya ang templo. Baka malito kayo guys, ni Nebuzaradan na pinuno ng mga tanod ni Nebuchadnezzar ang Jerusalem. Verse 9, sinunog niya ang templo, ang palasyo at ang malalaking bahay doon. Sayang naman. Okay. Verse 10, ang mga pader ng lungsod ay giniba naman ng mga kawal na kasama ni Nebuzaradan. Verse 11, dinala niyang bihag ang natitira pang mga tao sa Jerusalem, pati ang mga sumuko sa hari ng Babylonia. Verse 12, ang iniwan lamang niya roon ay ilang mga dukha upang magbungkal ng lupa at magtrabaho sa mga ubasan.
So, nung araw guys, mas maganda pa pala maging mahirap ka. Kasi hindi ka bibihagin ng Babylonia. Okay, verse 13. Kung sa bagay, kasasayan na nila to eh. Verse 13, ang mga haliging tanso, patungang tanso at ang palangganang tanso na nasa templo ay tinanggal nila, pinagpira-piraso at dinala sa Babylonia. Verse 14, kinuha rin nila ang mga kagamitan sa templo, ang palayok pala, lalagyan ng abo, plato, sunugan ng insenso at ang lahat ng kagamitang tanso. Verse 15, kinuha rin nila ang gintong, lalagyan ng baga at lahat ng kasangkapang ginto at pilak. Verse 16, ang mga haliging tanso, ang hugasang tanso at ang patungan nito ay hindi na nila tinimbang sapagkat napakabigat. Verse 17, ang taas ng isang haligi ay 8 metro at may koronang mahigit na 1.5 metro. Ang taas na babalot ito ng mga palamuting tanso, hinabi ang iba at ang iba na may kahugis ng prutas na granada. Dinalang bihag ang mga taga-Juda sa Babylonia. Ikalawa Hari, chapter 25, verse 18, dinala sa Babylonia ang mga taga-Juda kasama sa mga nabihag ni Nebuzaradan, ang pinakapunong paring si Seraya, ang kanang kamay nitong si Sivanias at ang 3 bantay pinto. Verse 19, nabihag din niya ang namamahala sa mga mandirigma ng lungsod, ang 5 tagapayo ng hari, ang kalihim ng pinunong kawal, at ang 60 taong nakita niya sa lungsod. Verse 20, ang mga ito'y dinala niya sa Ribla, sa kinaroroonan ng hari ng Babylonia. Verse 21, at doon pinapatay ng hari sa lupain ng Hamat. Sa ganitong paraan, dinalang bihag ang sambayan ng Juda mula sa kanilang lupain. Si Gedalias na gobernador ng Juda. Verse 22, si Gedalias na anak ni Ahikam at apo ni Safan ay hinirang ni Haring Nebukadnezar bilang gobernador ng mga natirang mamamayan sa Juda. Verse 23, nang mabaltaan ito ng mga pinuno ng hukbo na hindi sumuko sila at ang kanilang mga tauhan ay lumapit kay Gedalias sa Mispa. Ang mga ito'y sina Ismael na anak ni Taniyas, Johanan na anak ni Kariya, Serayas na anak ni Tanhumit na Nitofatita, at Jaasanias na anak ng Maakatio. Verse 24, sinabi sa kanila ni Gedalias, huwag kayong matakot sa mga taga-Babylonia, dito na kayo tumira at maglingkod sa hari ng Babylonia at walang masamang mangyayari sa inyo. Verse 25, ngunit ng 7 buwan dumating si Ismael na anak ni Netanias at apo ni Elisama mula sa angkan ng hari na may kasamang 10 tao. Pinatay nila si Gedalias, ang mga Hudiyo at mga taga-Babyloniang kasama niya sa Mispa. Verse 26, pagkatapos silang lahat, mahirap man o mayaman kasama ang mga pinuno ng makawal, ay tumakas patungong Ehipto dahil sa takot sa mga taga-Babylonia. Pinalaya si Jehoiakim sa pagkabilanggo. Ikalawang Hari, chapter 25, verse 27, ng 27 araw ng 12 buwan ng 37 taon ng pagkabihag kay Haring Jehoiakim ng Juda, pinalaya siya ni Haring Evil-Merodach ng Babylonia ng taon na ito'y nagsimulang maghari. So napalitan na si Nebukadnezar ni Evil-Merodach, ganun ba? Ni Haring Evil-Merodach ng Babylonia ng taon na ito'y nagsimulang maghari. Verse 28, mabuti ang pakikitungo ni Evil-Merodach kay Jehoiakim at pinarangalan siya nito ng higit sa ibang haring bihag din sa Babylonia. Verse 29, hinubad ni Jehoiakim ang kasuotan niya bilang isang bihag at hanggang sa siya mamatay, araw-araw kasalo siya ng hari sa hapagkainan. Verse 30, habang siya nabubuhay, binigyan siya ng hari ng kanyang araw-araw na pangangailangan. So hanggang dyan na lang guys. Bukas itong mga kronika. Bye everyone. God bless.